Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. CIDG-7 official patay, dihang gipusil samtang nagpahigayon og surveillance sa Cebu City. Computer lab sa Paho National High School gilungkab. Mga nagusbat nga lubnganan sa Bugo City gisugdan na sa pag-ayo. Og mga empleyado sa Danao City Hall musugat sa publiko og pahiyom. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay ang usa ka police official ug naangol ang kauban ini human gipamusil atol sa ilang surveillance sa Bukirang Barangay ning Dakbayan sa Subo. Subay niini 200,000 pesos ang gitanyag karon nga patong sa ulo sa mga responsable sa krimen. Ani ang report ni Alan Domingo. Nakalas si Police Captain Joel Liparini, samtang naangol usab si Police Executive Master Sergeant Archel Tero, pulos na destino sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG Regional Field Unit 7. Human sila gipamusil, dihang nagpahigayon sila og surveillance sa Sitio Balao, Barangay Sudlon 2, Syudad sa Sugbo. Gitumbok nga suspitsado silang alias John Hingkod ang Panuigon, taga Sitio Balao, Barangay Sudlon 2 sa Cebu City ug alias Nante ug laing usa pa ka kauban. Dali nakaikya sa mga suspek human sa itabo kinsa subject karon sa hot pursuit operation sa mga otoridad. Nasayran nga lehitimo ang surveillance operation sa mga polis, din ang usa sa mga suspek ang subject sa uplan paglalansag Omega. Giingong nakabantay daan ang mga suspek og ilang ibabagan ang motor sa mga biktima og dihang natumba didto na gipamusil. Nakaangkon og daghang samad pinusilaan si Diparini samtang minor injury ang naangkon ni Tero nga nakabiya dayon sa dapit. Si Leonardo Manto was a Army reservist and then naapod siya previous case on illegal possession of firearms na nadakpan siya atong 2023 sa Police Station 1 diri sa Cebu City Police Office, and then si Renante also has a standing warrant of arrest for murder. Matod sa tigpamama sa Cebu City Police Office, Police Captain Charisma Gonzales nga nalambigit sa gun for hire ang mga suspect. Ang atong CIDG led by Police Captain Deparini conducted surveillance and monitoring sa mga suspects kay there were information that they are involved in a gun for hire activity, sir. Samtang mitanyag og usa ka gatos ka libo ka pesos si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa makatudlo sa nahimutangan sa mga suspect. Gipunan usab kini og usa ka gatos ka libo ka pesos ni Cebu City Mayor Nestor Archival kinsa hugot nga mikondinar sa mga responsable sa pagpatay sa pulis ug miangol sa laing pulis. Para nako dinhi sa syudad ato nang i-condemn, dili na maayo nga nahitabo. Angay nato respetuhan kaning mga tawhana igura sa ning ni dituman sa ilang tour of duty. A total of 200,000 reward money will be given to anyone who could give information to the whereabouts of the suspect for the killing of Police Captain Joel Deparini. Sa pagkutlo ni mga balita, wa pa muluwat ug mamahayag ang CIDG diin nahisakop ang mga biktima. Nagdumili pa usab sa pagatubang sa media ang pamilya sa namatayng police official tungod kay anaa pa sila sa pagbangutan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Computer Laboratory sa Paho National High School sa Lapu-Lapu City gilungkab. Upat ka mga computer tablet ug tulo ka mga laptop ang nadagit. Hinuon na si Kupra ang suspitsado. Si Luan Mirundina sa report. Kay kapina sa duha ka semanang wala makapahigayon og face-to-face classes ang mga tunghaan sa Lapu-Lapu City, nakahigayon usab ang kawatan pagsulod sa computer lab sa miaging semana. Matud sa ICT in charge sa Paho National High School nga giplastar na nilang daan ang 26 ka mga computer tablet ug 16 ka mga laptop sa ilang computer lab niadtong October 10 kay usa ang Paho National High School sa mga recipient sa Khan Academy program. Apan tungod sa linog sa Manay Davao Oriental niadtong October 10, gipakanselar sa Lapu-Lapu City LGU ang tanang face-to-face classes aron masiguro ang kaluwas sa parehong mga tinunan ug magtutudlo. So dili na jud siya hipos-hiposon niya as of last nga gamit ato
kato patong katong linog sa Davao. So wa jud to siya na hipos kay good as set up na to siya for weekly nga gamit sa mga bata. Nahibaw-an ako nga naay mga butang nga nawa pag katong pagbirnis October 24 kanang kay ni adto ko didto kay magkuha unta ko class record. Unya human kay kanang paghibong man ko nga hawan na. Nay part sa room nga hawan ba? Wala, nay na wala. Nahanaw ang upat ka mga computer tablet ug tulo ka mga laptop, lakip na ang mga headset ni ini. Dihang nihimo og pagsubay ang ICT in charge uban ang ilang school head na sayran nga nikatkat sa paril nga nag-uwang sa sementeryo sa Humay-Humay ug sa Paho National High School ang suspitsado ug gitangtang niini ang window type air conditioner sa computer lab ug didto siya nakalusot. Nunod sa hitabo, gipa-welding na ang kanhi butanganan sa air conditioner sa computer lab ug gialihan na usab kini og cabinet. Gipamalhin na usab ang nahabiling mga laptop o computer tablet. Hinoon pagka alas 9 sa gabi niadtong Biyernes, October 24, nasikop ang suspitsado pinaagi sa abag sa usa sa mga giswayan unta niini pagbaligya og laptop. Na-recover usab ang duha ka mga laptop ug duha ka mga computer tablet ug ang mga headset niini. Naayo sa ka-witness katong lang nakuha karon is naay nag-deal niya og laptop. Pero nagduda siya kay giingnon man siya nga ayaw lagsaba nga namaligya og laptop. Dito na nagsugod ang pag-case build up na to matong nakuha gining suspect same day paggabi na. Mayo ning tuiga, unang nakawatan ang computer lab ug duha ka mga computer tablet ug usa ka laptop apan wa masubay kun si kinsa ang responsable. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, na bilanggo na kaniadto ang suspitsado tungod sa kasong paghupot og armas nga way lisensya. Na-arrested siya 2021 for the crime of illegal possession of firearm. Pero ilado gining suspect sad nga kawatan. Though wala siya na-file nga kaso formally, kaganiha, gipaubos sa inquest proceedings ang suspitsado ug iyang giangkon ang salaod nga iyang nahimo. Ako? Na-timingan na ako. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Human ang magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30, makita pa hangtod karon ang grabing kadaot nga gibili niini sa dakong sementeryo sa Bugos City nga maoy epicenter sa maong linog. Ini ang report ni Femery Dumabo. Nangaguba nga mga lubnganan bisan ang anaagi lubong sa yuta na lusno pa. Mga nangabuak nga nitso ug mga naukab nga mga tabo niini. Kini ang nakita sa mga nibisita sa Corazon Cemetery sa Bugos City kagahapon. Aron sugod na unta nga mang limpyo, 5 ka adlaw sa dipang adlaw sa mga kalag. Bisan giulan ang tibok adlaw karon Domingo ha dinhi sa Bugos City. Iuna gyud nila sa pagpaayo kining mga lubong nga nihulpa aron masiguro nga atulon niya sa ilahang pagduaw sa adlaw sa mga kalag ni ining ilahang mga minahals kinabuhi nga nalubong dinhi sa Corazon Cemetery way madisgrasya. Ang ayuda nga para unta sa pagpaayo sa nagubang balay sa pamilyang Balante. Ang gigasto na lang una aron sa pagpaayo sa nagubang lubnganan sa namatay nila nga padre di pamilya. Dapit ang kalag-kalag nga. Di dahil na ito, doon naman po gihinabang mo na lang magigasto. Gigasto naman. Ang hinabang utang aparato sa inyo ang balay. Dire na lang. Ang uban ng utang pa, aron lang gyud mapaayo ang nagubang lubnganan sa ilang minahal sa kinabuhi. Parihan na lang ni ining magtiayon nga nangunay sa pagpaayo sa lubnganan sa ilang kamagwangang anak. Mo lagi siya ng tipak. Yan nag-uol man ko dahil na may magpautang din ng utang na kwarta dahil kay para mahuman po itong bahay tanaw, bisag tanaw nyo dito. Ang inyong gikadlukan labi na kung kalag-kalag inig dagkot. Basta niya ang mga bata ito na banda ka, ang anak ani niya 5. Daghan na usab ang gikan pa sa lagyong lugar ang nituyo sa maong sementeryo aron makahalad og bulak, kandila ug pag-ampo. Kay di na makaduaw pa atol na gyud unya sa kalag-kalag. Dunga na niini ang pagsusi kung lakip ba sa apektado sa linog ang nitso sa ilang namatay nga kabanay. Oo, nadala na pud mi susi sa amuang kanang kuan ma'am kanang sa amuang apuhan lolo, apuhan mga apuhan namo. Dili mi ka on this weekend. Ana sa kapin 20,000 ang gilubong sa maong samang. Diin kadaghanan niini ang napektuhan gyud sa magnitude 6.9 nga linog ug sa mga nasinating aftershocks. Pahibaw na sa nagdumala sa samang ang mga tagtungod.
Apan matud pa pipila ra pa ang niduaw og sugod nga ni paayo. Ang uban nga naa sa bone chamber nga naguba usab ang dinhina sa gitawag nila nga payag-payag gibutang. Kay libre lang kini o gastuhan lang sa tagtungod ang pagpahimo sa payag-payag. Wala gid bayad ang sa payag-payag. Kanang sa tagtungod ra gid na siya nga pamaagi kay kana diha nga luna nga gibutangan sa payag gihog na siya libre para sa katong walay kaabot sa bone chamber ba. Na magidili ka afford gyud na ng bone chamber. Muna nga buhat na lang payag ilaha. Dinhi sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag, Bugo City, gipalubong ang kadaghanan sa mga namatay sa September 30 nga linog. Sama na lang sa 11 ka managparyente ug managsilingan nga namatay sa Barangay Binabag, Bugo City. Og 3 sa mga namatay sa usa ka village sa Pulang Bato, Bugo City. Lakip na ang mag-inahan nga nadatugan sud sa usa ka nahugno nga pension house sa Bugo City. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Aduna nay mga tao nga gauna-una na sa pagduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi aron makalikay sa pagdasok sa adlaw sa kalagkalag. Samtang higpit nga gidid-an sa Cebu City LGU ang pagpamaligya og bisan unsa sulod sa mga sementeryo. Ano ang report ni Alan Domingo? Dinhi sa Samang Katoliko sa Barangay Careta, usa sa labing dako nga sementeryo sa Dakbayan sa Sugbo, nagkahanay na ang tanan nga gikinahanglan sa mga muduaw sa ilang mahal sa kinabuhi nga gipahiluna dinhi. Ang pagpataod og suga sa mga nitso o lubnganan nga nagkatindad og 400 pesos samtang 450 pesos sa mga private lot. Nag-standby usab ang mga team sa mga manaod sa suga aron dali og systematic ang pagpanaod. Mudawat usab sila og pamisa din adunay ihalad nga misa kada oras magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 7 sa gabi. Dili lang magpatakatakag labay sa mga basura gani kay for cleanliness lang pud ba para mahinlo gani ang ato ang cemetery. 5 ka adlaw sa dili pa itimaan ang adlaw sa mga santos ug sa mga minatay apan dunay sayo nga miduaw diri sa mga samang sama na lang diri sa sementeryo Katoliko sa Careta. Aganaga mi unya. Oo. Mo bitong ni sayo-sayo mi kay kabalo man mi inig ka during gyud anang 1 or 2 daghan jud kay mo ari. Ya dili na ang masakyan na mo dili na makaagi dinhi dapita gyud agi. Amo lang gituyo og sayo sir kay para maka kuan pod mi makadaog mi sa mong papa din amo pong pa sugaan. Nya usa pa pod kay busy pod mi kay naman mi trabaho isig usa. Giduma sa cathedral ang usa ka hamig sa Samang sa Careta samtang ang pikas nga bahin giduma sa Santo Rosario Parish. Gikatakdang mapagawas og executive order si Mayor Nestor Archival aron siguradong matuman ang lagdaalang sa hapsay ug malinawon nga kalag-kalag. Bisan og bukas ang mga sementeryo sulod sa 24 oras sa panbuot makasiguro ang mayor nga mamahimong sulimni hinungdan nga gidili gyud ang pagdala sa ilimnong makahubog dili usab pasudlon kadtong mga nakainom ng daan. Apil sa dili pwedeng dad-on ang mga dagkong speaker nga makatugaw sa mga nag-ampo og ang mahait og talinis nga butang. Labaw sa tanan, ipatuman ang kalimpios sa sulod o gawas sa mga sementeryo. Kinahanglan klaro gyud nga naay exit. Kasi bako naay kanang tremor nya usay ang mga tao di gyud nakapungan magdinaganay this na area asa ta makaagi para walay stampede. Dili tugutan ang pagpamaligya sa bisan unsa sa sulod sa Samang, hinon adunay dapit sa gawas nga gitawag og green zone nga mamahimong didto makabaligya ang mga nanginabuhi nining mga adlaw. Usas makara traffic or pakgang sa mga tao musud sa atong kaminteryuhan mao kaning mga tao nga naninda. So karon gidesignate gyud na asa makapaninda. Mao na hingan na green zones. So kinsay mga tao nga wa din na di siya ka pwede nga bisag asa lang makapaninda. Samtang ipatuman sa PNP ang full alert status nining mga adlaw, din maximum troop deployment ang ilang himuon. Dili lang sa mga sementeryo kundi apil ang mga dapit nga tapukanan ug agianan sa mga tao sama sa mga pantalan ug mga terminal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
68 anyos nga babay patay sa sunog sa Suntungan Tumoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Posibleng nasagiran nga lamparilya ang hinungdan sa kayo. Si Luan Mirundina sa report. Igo na lang sa pagpamunit sa mga mapuslan panggamit sa panimay, ang 75 anyos nga si Jesus Dungog, human naabo ang payag nila sa iyang live-in partner. Lakip sa iyang nahipos ang usa ka crucifix nga wa masunog. Apan nakabsan gayod sa kinabuhi ang 68 anyos niyang live-in partner nga si Teresita Falcon. Matod sa pag-umangko ni Jesus, walay mga anak ang mag-live-in partner. Si Jesus adunay diferensya sa pangdungog ug ari magkatulganan sa gawa sa ilang payag nga gihimuan usab niya og tabil-tabil. Samtang si Teresita adto magkatulganan haduol sa pultahan. Apan gikatahong may gihambi na kini nga arthritis busa maglisod na paglakaw. Niulbo ang sunog Domingo sa kadlawon. Among bintana kay Citroman. So nakita na ko nga kanang murag orange bitaw sa tinuod lang no abi jud nako sunrise onto pero pag ano nako kay kanang murag ni dilaab na ba nya si Tatay Nonoy bitaw kay nagsige na ingon nga tabang akong asawa. Din among pagtuo nga nangayo tog tabang akong tiya. Nya sound town di madyo siya kadungog. Di mao gito siya mo siguro to yang siguro nga dito rin ko to ba kong iyaan. Wala tay mahimo. Wala ito akong ginagawa nga pag nang suga nga kadlaw naman dito. Matod ni FO3 Jeffrey Herodias, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nataod-tauran pa. Una may nakatawag kanila nga may nasunog nga panimay sa sitio Suntungan Tumoy, Barangay Basak. Kay medyo distansya ang payag sa mga silingan ni ini, wala makakatap ang kayo sa mga kasikbit nga panimay. Apan ang pag-ulbo sa sunog, milanat og kapin sa oras. Alas 3:50 sa kadlawon, nagsugod ang sunog, apan alas 5:11 na nakadawat ang Lapu-Lapu City Fire District og tawag. Gawas nga ginama sa light materials ang panimay sa biktima matod sa kabumbiruhan, daghan usab kining hinipos nga mga panapton ug mga plastik. Hinungdan nga dugay kaayo nga naugdaw ang kayo. Ang katong factors nga nung nakasustain pa ang kayo nga nila so more than 1 hour, even after nga late na kayo ang reporting, nagihapoy na abta ng mga first responding units. It's because sa katong presence sa katong mga plastic o katong mga panapton. Lamparilya nga posibleng nasaghiran sa mga binuhing hayop ang gisubay sa Lapu-Lapu City Fire District nga posibleng hinungdan sa sunog. Ang means of kanang murag source of light nila is kato lang ilahang lamparilla. Murag kana then kana possibly daw kay it's either na trip na either sa iyang mga binuhi nga iro o sa mga binuhing iro or iring. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak. Labing unang Unified 911 Command Center gawas sa kauluhan, operational na dinhi sa Subo. Gilusad kini niadtong Sabado pinanguluhan ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Niyang report ni Fem Dumabo. Mas mapadali alang sa mga taga Central Visayas ang pagpangayo og tabang kung adunay mga emerhensiya nga nanginahanglan dayon sa medical o rescue response ug uban pa. Gilusad sa miaging Sabado ang Unified 911. Binisaya ang gamitong sinultihan sa mga call takers sa emergency hotline. Labing unang Regional Command Center human kini ilusad sa kauluhan sa miaging buwan. Nakigpartner ang DILG sa private sector nga maoy mipagamit og mga ekipo, training ug ang sistemang gigamit sa 911 mismo. Mitambong sila si DILG Secretary John Vic Rimulya, Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ug BFP Chief Director Jesus Fernandez. Sa isinta ka mga BFP 7 personnel ang magbanus-banos sa tulo ka shifting aron modawat sa mga tawag sud sa 24 oras. 5 nga to sa 10 minutos ang gipasalig nilang response time. Next project namin this October, ang buong Philippines kasi is only 20,000 cell sites. So for starting this October until July, ang target namin is 5,000 cell sites kasama ang Siburon. We will be improving our response with the necessary equipment. So bibigyan na rin po kami ng body-worn camera at mga radio. Real time na makikita po during the response. The integration of police, fire, medical, and rescue services under one unified system will definitely reduce response time and ensure that resources are deployed faster and smarter. NGA 911 call handling system. This is the one used in the States. So
The cybersecurity standard that we're using is NIST. Our mga kababayan can be assured that their data privacy, their data security is of utmost importance. Aron mas paspas ang pagtubag sa alarma, gipasalig ni Rimulya nga mohatag og dugang 200 ka mga police vehicle ug fire trucks sa Enero sunod tuig. Mapasalamaton og dako si Cebu Governor Pamela Baricuatro ug mga mayor sa metro cities. It is very welcome addition to our public safety here in Cebu. Actually, I've known about this months ago because the first time I've met the secretary when we had our briefing sa mga new time governors, he was telling me about this already. So I'm really looking forward to this. Magbutangon niya og Skynet, mga drone nga mas daling ma-monitor ang pagpatuman sa Kapsa ug Kalinaw sa Subo. May pasidaan ang kalihim batok sa mga prank callers. Kasi meron kaming geolocator kung saan galing yung call, kung ari nasa Bohol ka, barangay, kung ano man barangay sa Bohol. Alam namin kagad kung nasaan ka. Kung sabihin mo anong emergency at maling address sa binibigay mo, ida-drop na namin yun kasi fake Pero kung tama ang binibigay mong address kasi 911 what's your emergency, dagang yung kung Bisaya man, ang nearest dispatch, tatawagan agad. Tapos darating yun within mga 5 to 10 minutes. Oba ni Cleofer Lumaya Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Padayong gipangita karon sa kapulisan ang bana nga mooy sospek sa pagpatay siyang Paris sulod mismo sa simbahan sa Liloan. Ang insidente nakamugna og grabing kaguol sa pagpasipa nga nahitabo sulod sa simbahan nga karon gipasiradan una sa Archdiocese. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kuha kini sa CCTV sa San Fernando El Rey Parish Biyernes sa buntag nga gi-provide sa kapulisan. Naglingkod ang duha sa likod nga bahin. Taod-taod parehong mibarog ug makitang gidapatan ug daw gituok na ang maong babay. Ang time nga nag-istorya sila, nagkalalis, mo aksyon og lakaw ang lalaki, gitawag na sa babay. Nya aksyon na pud ka okay kay moakbay na pud ang laki o nya suko na po, giwakli na po sa babae hangtod sa na-trigger nga iya gituok nga pakong. Matud sa kapulisan, dili pa matino kung giaksyonan og revive o gidapatan bagbalik ang biktima dihang natumba na kini. Pinaagi sa CCTV, giila sa ilang anak ang duha nga nasayran nga gikan sa kamotes. Ang information is medyo na problema sa panguna-una. Ang suspect. This is according to the Sun. Padayong gipangita ang suspetsado. Pipila ka buwan lang ang nakalabay na priso ang lalaki didto sa Negros Occidental tungod sa reklamong vowsy o violence against women. Daan ang gireklamo ni sa iyang asawa og vowsy 9262. Unya na priso. Wala mi kahibaw unsang rason na basta kay gipiyansahan ra pud siya sa iyang asawa. Balik. Sabot gipiyansahan siya sa victim which is ang iyang asawa. Amo na pagka September to ha. So dili pa kayo dugay. Oh. Nagkauli sila balik. Samtang nagpabiling sirado karon ang simbahan, human gimando sa Archdiocese of Cebu. Gikasubo sa arsobispo ang insidente nga nahitabo nga gihulagway nilang desecration sa kasagrado sa simbahan. Dunay himuon nga right of reparation ug mga pag-ampo una pa paablihan ang parokya. Gisakmit sa mga otoridad ang mga uncalibrated nga mga timbangan sa Mandawi City. Kabahin kini sa regular nga inspeksyon nga gihimo sa mga taga-City Market Authority. Ang upat ka mga timbangan dito sa fruit and vegetable section nga nasutang wala makalibrate. Pamaagi nila kini para maproteksyonan kanunay ang mga konsumidor sa ilang pagpamalit ug masigurong walay sagol tinunto. Gikatakdang susihon sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang mga proyekto sa lungsod sa pinamungahan nga sentro karon sa kontrobersya. Una nang nag-viral ang public CR sa Barangay Tahaw nga may balor og 1.1 billion pesos. Gani mismo si Governor Pamela Baricuatro ang personal nga miadto sa pinamungahan ug gisusi ang naasoyng pansayan. Giparehag ni ini nga ang iyang mahatagan og katin-awan nganong miabot sa ingon ni ini nga kantidad ang naasoyng public toilet tungod kay kwarta kini sa katawhan.
Samtang matud sa DILG Cebu Province nga ang lungsod sa Pinamungahan recipient sa Seal of Good Local Governance nga gihatagan og incentive fund gikan sa ahensya sa susamang kantidad ni atong December 9, 2024. Nakasumiter na usab ang LGU sa mga documentary requirements, apil na ang detalyado nga kwintada sa mga gamit sa proyekto. Apan natingala ang DILG nga nauna man ang pagtukod sa maong CR nga unta huwaton pa nila nga madawat ang notice to implement niadtong October 6 ning tuiga. Gikatakdang makigtagbo ang opisyal sa DILG sa mga opisyal sa Pinamungahan karong October 28. Nauna nang gipadayag sa mayor sa Pinamungahan nga wala pa nila mabayri ang katukuran sa CR ug walay basihan ang mga migawas nga akusasyon sa gobernadora sa ilang proyekto. We'll try to check the construction of the project. Kaya naman tayong mga engineers along with the documents, mga specs, whether the program of works conform with the specification that is being constructed. It's not worth 1.153 M, no? Pero muna nga, we'll just wait for the DILG to do the inspection. Pipila ka adlaw sa wala pa ang kalagkalag, nagsugod na sa pagduaw ang mga tao sa nagkadaiyang sementeryo sa Bohol. Sa Victoria Memorial Park sa Tagbilaran City, diin gilubong ang kapin sa 5,000, gibisita na sa pipila ka mga kabanay. Naghalad sila og mga buwak, kandila, ug nag-offer usab og mga pangadji sa ilang mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Matud sa tagdumala sa sementeryo, napanglantawan nga mudagsa ang mga tao sugod sa October 31. Gidili ang inom, videoke ug sugal sudod sa sementeryo. Nagbilin og 10.8 million pesos nga balor sa danyos ang sunog nga miulbo sa nasipit Barangay Talamban ning Dakbayan sa Subo. Nadawat sa kabombiruhan sa Cebu City ang alarma sa sunog pasado alas 2 sa kadlaw niadtong Sabado, October 25. Usa ka furniture shop ug 3 ka mga panimay ang totally damaged. Samtang upat usab ka mga panimay ang partially damaged. Giisa ang sunog sa second alarm. Gideklarar kini nga fire out alas 4:46 sa kadlaw. Sa investigasyon, gigong nagsugod ang pag-ulbo sa kayo sa furniture shop. Hinuon padayon pang gisusi sa Cebu City Fire ang hinungdan sa maong sunog. Sa talaan sa Cebu City Social Welfare Office, moabot sa 38 ka mga pamilya o 81 ka mga individual ang apektado. Dinali ang inisyal nga tabang ang gipadangat sa Cebu City DSWS ngadto sa mga biktima sa sunog. Mga kapuso, apil na kamo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug sa mga mamalitay nga mosalmot niini. At ang iusab, kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas ka na sa makadaog sa 1,000 pesos daily o 7,500 pesos weekly cash prizes. Hangtod sa December 26, 2025, ang pagpanawat sa mga entries. Pagmatngon kamo sa mga fake news, fake Facebook accounts o sa mga scam texts. Pag-atang lang si GMA o mobisita sa official Facebook page o microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Ashfall gikan sa Mount Canlaon miabot sa pipila ka mga lugar sa Negros Occidental. Ang mga residente sa Canlaon City gipabakwit. Nabatyagan sa nakadiiyang barangay ang Abu gikan sa Bulkang Canlaon dihang mibuto kini niadtong Biyernes sa gabii. Matud sa FIVOX NIR, 12 ka mga barangay sa Bago City, Negros Occidental ang apektado sa ashfall. Sa video ni Raymond Zamora, makita ang epekto sa ashfall sa barangay Mailom, Bago City. 2 ka mga barangay sa La Carlota City ug 1 ka barangay sa San Carlos City. Walay nabalita nga apektado sa Canlaon City nga habig sa Negros Oriental. Apan, andam na ang Canlaon City LGU nga mopahigayon ng evacuation kung gikinahanglan. Nagpaabot na lang og kamanduan ang CDRRMO Canlaon sa pag-evacuate sa mga nagpuyo sulod sa extended 6-kilometer danger zone. Wala pa naman po tayong advice na i-extend po yung danger zone po natin. So, nanapili pa rin po sa 4 kilometer permanent danger zone yung ating restricted
this area pagka. Gisugda na ang payout sa financial assistance alang sa mga apektado sa linog sa lungsod sa San Remigio. Samtang sa mga midunar pa sa mga biktima, giawhag sila sa lungsod nga mo-coordinate o makig-alayon para sila magiyahan. Ani ang report ni Nico Sereno. Tulo ka semana human sa linog ang naagihapon sa mga evacuation centers ug mga tents ang mga apektadong residente sa norte. Matod sa mayor sa San Remigio, moabot sa 14,000 ka mga pamilya ang apektado sa ilang lungsod. Moabot sa 600 gyud ang mga balay nga totally damaged ug may 12,000 pakapin sa inisyal nga listahan nga partially damaged. Giasikaso na ang pagpanghatag og financial assistance sa mga apektado. We're about to give financial assistance na yun sa mga houses that are totally and partially damaged. Kaya kanang gikas DSWD na. Na may lista niya, nagsugo na ganig payout. Samtang ang vice mayor sa lungsod nanawagan sa mga muhatag pa og hinabang nga makig-alayon sa munisipyo. There are two kinds of coordination. First, pwede gud ninyo i-drop in yung goods sa LGU, then gamiton ang logistics sa LGU to distribute it from the different barangays. Kay namanggoy uban diri na wing van ang gida, di man makasud si wing van sa ubang barangays. Aminado hinuon ang opisyal nga ang uban nagplano nga idirekta gayud ang paghatag sa tabang ngadto sa mga biktima nga ila usab gitahod aron mamahimo kuno nga makig-coordinate para matultulan asa moadto. Sila gyud motunol. So pwede ra gyud kaayo na siya, but ang amuan lang gyud kung hangyo na pwede mo makig-coordinate diri kay first number one kay kami magud moy nakaybaw og pila ka buok ang household or pila ang mga beneficiaries ana. So at least ma-coordinate siya abot dito niyo dili mo magkagubot og ingon man ato pud siya maapod-apod sa ubang suok na barangays, uban na mga sitio or purok na kanang inaccessible siya. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 59 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Maayong hapon kanatong tanan.